Naranasan mo na bang makakilala ng isang taong nagbigay sa'yo ng butterfly sa tiyan? Yung kakaibang pakiramdam na bumibilis ang tibok ng puso mo? Yung magkahalo ang kaba at excitement na napapaisip ka na lang, pag-ibig na ba to? Pero, paano kung hindi pala ito pag-ibig? Paano kung yung butterflies na iyon ay reaction lang ng utak mo sa uncertainty, kaba, at anticipation? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pakiramdam na yon at kung bakit hindi ito magandang basehan sa pagpili ng partner. Napag-usapan na natin ang tungkol sa emosyon at kung ano nga ba talaga ang pag-ibig. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang isang bagay na maraming tao ang nahihirapang intindihin. Paano nga ba talaga mahahanap ang taong tunay mong makakakonek? Maraming tao ang naniniwala na simple lang naman ang sagot. Na kapag nakilala mo raw ang tamang tao, makakaramdam ka ng butterflies sa tiyan mo o yung pakiramdam na may kuryente. Pero kailangan mong maintindihan na ang mga pakiramdam na yun ay konektado din sa anxiety, anticipation, takot, at excitement. Kaya kapag naramdaman mo to sa isang tao na naa-attract ka, ang totoo niyan ay halo-halong emosyon lang ang nararanasan mo sa mga sandaling iyon. Excitement, kaba, takot. And yes, totoong physical reaction ito ng katawan. Lalo na sa simula ng relasyon kapag boyfriend at girlfriend pa lang kayo at hindi pa nagsasama sa isang bahay. Sa tuwing magkikita kayo, may excitement, may curiosity, may konting kaba. Pero may interesting na bagay na kadalasang nangyayari habang tumatagal ang relasyon. Unti-unting nawawala ang butterflies. Minsan nangyayari ito pagkatapos maikasal o pagkatapos ninyong magsama sa isang bahay ng ilang buwan. At maaaring mangyari ito sa dalawang magkaibang dahilan. Ang unang dahilan ay hindi masyadong maganda. Ito yung kapag ang taong pinakasalan mo o kinakasama mo ay hindi pala siya katulad ng taong inaakala mo. Ang excitement mo ay unti-unting nagiging pagkainis. Ang mga butterflies na pakiramdam mo ay napalitan ng emotional distance. Pero may pangalawang posibilidad at ito naman ay isang magandang bagay. Ito yung kapag ang taong nakakasama mo ay siya talaga yung ini-imagine mo o baka mas higit pa. At sa halip na kaba at nervyos o excitement, may mas malalim kang mararamdaman. Yung pakiramdam ng seguridad. Kasi, nagiging pamilyar siya sa utak mo. Nagiging pamilyar yung presensya niya. Sa halip na mag-trigger ng fight or flight response, inuugnay na ng utak mo ang taong yun sa comfort at protection. Kapag kasama mo siya, nagiging kalmado ka. Parang nagiging safety blanket mo siya. Pero hindi ibig sabihin nun ay nawawala na ng tuluyan ang excitement. Pwede pa rin kayong ma-excite kapag nagka-travel kayo, nagde-date, o may bagong experience na gagawin ninyong magkasama. Pero hindi na nagkikreate ng nervous butterflies yung katawan mo kasi alam na ng utak mo na safe siya. At kapag ligtas ang pakiramdam ng isang tao, hindi na kailangang maghanda ng katawan mo para sa uncertainty. Pero tandaan mo rin na hindi lahat ng tao ay pareho ng na-experience na emosyon. May mga taong lumaki na sanay maging matatag at independent. Minsan, hindi nila nararanasan yung butterfly feelings dahil nasanay silang maging protector. Sila yung responsible, sila yung inaasahan ng ibang tao. Kaya, hindi natural sa kanila yung paghahanap ng safety mula sa iba. Sanay sila ang nagbibigay nito. At interestingly, ang mga ganitong tao ay kadalasang naa-attract sa mga taong mas gentle naman ang personality. Hindi mahina, hindi malambot, gentle.
At kaya sinasabi ng iba na opposites attract. Dahil kapag pareho ang role ng dalawang tao, minsan nahihirapan silang makahanap ng balance. At ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong tandaan mo ay ang butterflies ay hindi matibay na basihan sa pagpili ng taong gusto mong makasama habang buhay. Oo, masarap sa pakiramdam, parang magical. Pero ito ay halo-halong emosyon lang na reaksyon ng katawan mo sa attraction at uncertainty. Ang mas mahalaga ay ang maunawaan mo ang taong gusto mong makasama at maunawaan mo ang sarili mo. At yan ang pag-uusapan natin sa susunod na video. Paano nga ba? Dahil ang totoo, hindi laging pinapakita ng dating stage kung sino talaga ang isang tao.